Isang malakas na sampal. Gumuho ang mundo ko habang nagtatawanan sila. Nagpapakasasa sa biyayang galing sa sarili kong pawis at dugo. Wala kang kwenta. Binili mo lang ang pwesto mo rito. Nakangising asik ng asawa ko habang mahigpit na nakayakap sa kanyang kabit. Kinuha nila ang lahat. Pera, dignidad, at pangarap. Ngunit nagkakamali sila. Mula sa abo ng aking pagkadurog, babangon ako. Handang-handa na ba silang harapin ang aking pagbabalik? Sino kaya ang mananaig sa huli? Huwag mong dungisan ang sahig ko ng bakya mo, Lucia. Kahit balutin ka pa ng ginto ng anak mo, amoy lupang pinagtamnan ka pa rin. At walang breeding. Ang boses ni Doña Felicidad ay tila talim ng labahan na humihiwa sa kuryente ng gabing iyon. Malamig, puno ng puot at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa hamba ng pinto ng malawak na kusina, napatigil si Nina. Hawak niya ang isang malaking tray ng mainit na kare-kare, ang paboritong putahe ng kanyang asawang si Marco. 4 na oras niyang matiyagang niluto. Ang bawat sangkap, tinitiyak na malambot ang karne at saktong-sakto ang lapot ng sarsa para lamang bigyang pugay ang pamilya ng kanyang asawa sa gabing ito ng selebrasyon. Ang gabing ito ay dapat sana ay para sa kanyang tagumpay. Ang pagpirma sa pinakamalaking kontrata ng kanyang kumpanya. Ngunit sa loob ng mansyong ito, tila isa lamang siyang estrangherong binabayaran para magsilbi. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Nina ang kanyang ina na si Lucia. Nakayuko ang matanda. Pilit na iniuurong ang kanyang mga paa habang hawak ang isang baso ng tubig na tila nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang suot nitong bestido na binili pa ni Nina sa pinakasikat na butik sa Makati ay tila nawala ng ningning sa harap ng mapang-aping titig ng biyanan. Doña Felicidad was looking at her mother as if she were a stain on an expensive rug. Ang masakit pa rito, ang buong party na ito, ang mga mamahaling alak na iniinom ng mga bisita sa sala at ang mismong mansyong kinatatayuan nila ay binabayaran ng perang galing sa pagod at puyat ni Nina bilang isang contractor. Actually, Mommy, you're right. Minsan talaga, kahit anong tago natin, lumalabas pa rin ang pagiging probinsyana nila. Narinig ni Nina ang boses ng kanyang MB na si Bea mula sa gilid, na tila nagdaragdag pa ng panggatong sa apoy. Bago pa man makahakbang si Nina para mamagitan, mabilis na lumipad ang kamay ni Doña Felicidad. Isang malakas at maugong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Lucia. Ang tunog ng palad sa balat ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Nina. Ang basong hawak ni Lucia ay nahulog at mabasag sa sahig. Ang mga piraso ng kristal ay tumalsik sa lahat ng dako. Kasing sabog ng puso ni Nina sa sandaling iyon. Nabitawan ni Nina ang tray na hawak niya. Ang pagkabasag ng malaking mangkok ng kare-kare ay lumikha ng isang malakas na ingay na tila tuldok sa usapan ng mga tao sa sala. Ang sarsa ay tumalsik sa kanyang mamahaling gown, ngunit wala siyang naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Ina!" Sigaw ni Nina habang patakbong lumapit sa kanyang ina. Agad niyang naramdaman ang panginginig ng katawan ni Lucia nang yakapin niya ito. Ang pisngi ng kanyang ina ay mabilis na namula at namamaga. Doon, sa gitna ng karangyaan, ang dignidad ni Nina ay tila kasamang nadurog ng mga kristal sa sahig. Lumingon siya sa pinto ng kusina at nakita niya si Marco na nakatayo roon. Hawak ang isang baso ng whiskey. Inasahan ni Nina na susugod ang kanyang asawa, nasisigawan ng kanyang ina, o kahit man lang ay tatanungin kung ayos lang ba sila. Ngunit nanatiling nakatayo si Marco. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-iwas. Tila ba mas mahalaga sa kanya ang pagsunod sa kanyang ina kaysa sa pagtatanggol sa asawang nagbigay sa kanya ng lahat ng luho sa buhay. "Marco, help me!" Bulong ni Nina
Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pakiusap. Nina, please! Huwag na nating palakihin to. Mommy is just stressed. You know how she is. Sagot ni Marco. Sabay inom ng kanyang alak at pag-iwas ng tingin. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang pangalawang sampal. Mas masakit, mas malalim, at mas mapanira. Hindi makapaniwala si Nina. Ang lalalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa ay nakatayo lamang doon habang ang kanyang sariling ina ay binabastos. Sa harap ng maraming tao, Doña Felicidad laughed coldly, a sound that echoed through the silent kitchen. See? Even my son knows where his loyalty belongs. You may have the money now, Saturnina, but you will never have the class. Binili mo lang ang posisyon mo sa pamilyang ito, pero kailanman, hindi ka magiging isa sa amin. Humigpit ang yakap ni Nina kay Lucia. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa pamilyang ito, ay nagsimulang magbago. Ang init ng kanyang luha ay hindi pumatak para sa awa sa sarili, kundi para sa apoy ng isang desisyong ngayon pa lamang nabubuo. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay, ang babaeng may pinakamalinis na puso na kilala niya. At pagkatapos ay tiningnan niya ang mga bilaryal sa gitna ng katahimikan at ng amoy ng nasayang na pagkain sa sahig. Isang tanong ang paulit-ulit na umuugong sa isip ni Nina. Ito ba ang pamilyang inalayan ko ng aking buhay? O ito ang karsel na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao? Sana ay maintindihan mo, Hon. Matanda na si Mami at sadyang mabilis lang uminit ang ulo niya kapag pagod. Alam mo namang mahal ka niyon, hindi ba? Ang boses ni Marco ay tila malapot na pulot, matamis, malambing, ngunit nakakasakal. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing puno ng luha, pumasok si Marco sa kanilang silid na may dalang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, tanging ang pamilyar na ngiti na dati ay nagpapalunod kay Nina sa pag-ibig. Ngunit ngayon, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa, tila may maliliit na tinik na dumidikit sa balat ni Nina. Dahan-dahang lumapit si Marco at naramdaman ni Nina ang bigat ng kamay nito sa kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Pinilit ni Nina na hindi gumalaw, na natiling nakatingin sa salamin habang sinusuklay ang kanyang buhok, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling walang buhay. Ang bawat daliri ni Marco sa kanyang balikat ay tila nagpapaalala sa kanya ng tunog ng sampal na tinanggap ng kanyang ina kagabi. I promise to take care of you, Nina, and that includes taking care of my family too. Isang malaking gulo lang yon, okay? Let's just move on. Dagdag pa ni Marco habang idinidikit ang kanyang pisngi sa buhok ni Nina. Sa sandaling iyon, halos masuka si Nina sa amoy ng mamahaling pabango ni Marco. Isang pabango na siya rin ang bumili. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang pangakong proteksyon noong ang kanyang ina ay dinudusta sa sarili nilang pamamahay. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ni Nina ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang pader na unti-unti niyang itinatalaga sa pagitan nilang dalawa. Ang mapayapang sandali ay nagambala nang bumukas ang pinto at pumasok si Bea na may malawak na ngiti. Tila walang anumang nangyaring masama kagabi. Nakasuot ito ng isang bagong bestido na halatang galing sa isang mamahaling designer. Ate Nina, good morning. Anyway, I hate to disturb your moment, but I really need your help. May nakita akong perfect investment para sa Villarreal Construction Supplies business natin. It's an emergency business expansion and I need at least 2 million pesos today para ma-reserve ang deal. Masayang sabi ni Bea habang umuupo sa dulo ng kanilang kama. Tumingin si Nina kay Bea. Pagkatapos ay kay Marco, na ngayon ay tumatango na rin sa kanya. Yes, Hon.
Magandang oportunidad ito para sa pangalan ng pamilya. It's for our future too, pagsang-ayon ni Marco. Huminga ng malalim si Nina. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Marco sa kanyang balikat at hinarap ang magkapatid. Wala tayong ilalabas na pera ngayon, Bea. Malaki ang nagastos ko sa party kagabi at kailangan ko ring asikasuhin ang mga bayad sa mga supplier para sa bagong proyekto ko. Mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Nina. Ang feminim mo, ang ngiti. Sa labi ni Bea ay tila isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang kanyang mga mata ay nag-iba ng kislap mula sa pagiging tila anghel patungo sa isang talim ng galit. Wait, what? Ate, sandali lang naman etat to. Babalik din ang pera. Huwag mo namang ipagkait sa pamilya ni Marco ang pagkakataong ito. Akala ko ba, pamilya tayo? Nina, baka naman pwedeng gawa ng paraan. Singit ni Marco, ang boses ay wala na ang tamis at napalitan na ng isang mapang utos na tono. Huwag ka namang maging madamot. Alam mo namang mahalaga kay Mommy ang expansion na ito. Sinabi ko na ang sagot ko, Marco. Wala tayong pera para dyan. Ulit ni Nina. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Hindi na tiningnan ang namumulang mukha ni Bea o ang nagngangalit na panga ni Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Nina ang isang kakaibang lakas sa loob niya. Ang lakas ng pagsasabi ng hindi. Naglakad siya palabas ng silid. Iniwan ang 2 taong tila hindi makapaniwala sa kanyang pagbabago. Ngunit sa pagpasok niya sa kanyang sariling opisina sa bahay, sinalubong siya ng isang malamig na pakiramdam. Agad siyang dumiretso sa kanyang vault, kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang folder ng kumpanya. Nang buksan niya ito, isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Ang folder na naglalaman ng mga orihinal na titulo at mga dokumento ng bangko ay wala sa loob. Mabilis niyang hinalughog ang bawat sulok ng vault, ngunit ang lagayan ay tila nilamon ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita niya ang isang pirasong papel na nalaglag sa sahig. Isang resibo mula sa isang bangko na hindi niya pamilyar. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, ang kanyang telepono ay tumunog sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pag-vibrate nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanilang main bank branch manager. Hello, Mrs. Castillo. Magandang umaga po. Gusto lang po naming i-verify ang malaking withdrawal na naganap kaninang 8:00 ng umaga. May nagpresenta po ng tseke na may pirma ninyo, nagkakahalaga ng 3 milyong pesos. Dahil po sa laki ng halaga, kailangan po naming makuha ang inyong kumpirmasyon bago namin tuluyang i-release ang pondo sa kabilang bangko. Wika ng manager sa kabilang linya. Napatigil ang mundo ni Nina. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa silid ay tila nawala. 3 milyong pesos at ang pirma niya. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang pinirmahang anumang tseke para sa ganoong halaga nitong mga nakaraang araw. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang sasakyan ni Marco na mabilis na lumalabas ng gate ng mansyon. Isang malamig na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang lason ay hindi lamang nasa mga salita, kundi nasa bawat haplos at bawat ngiti na ibinigay sa kanya ng pamilyang ito. Mrs. Castillo, are you still there? Tanong muli ng manager. Humigpit ang hawak ni Nina sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Sino? Sino ang nagpresenta ng tseke? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang dala po rito ay isang authorization letter na may pirma ninyo rin po. At ang nag-verify ay ang inyong asawa, si Mr. Marco Villarreal. Ang bawat hakbang ni Nina patungo sa opisina ni Attorney Renato Cruz ay tila may kasamang mabigat na tanikala sa kanyang mga paa. Ang gusaling kinalalagyan niyang opisina ay luma na, gawa sa matitigas na kahoy at semento na tila nagbibigay ng isang uri ng katahimikan
na hindi niya matagpuan sa loob ng sarili niyang mansyon. Habang binabaybay niya ang pasilyo, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng kanyang sariling paghinga na tila nagmamadali at puno ng kaba. Nang itulak niya ang mabigat na pinto ng opisina, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng mga lumang libro, tinta at sariwang kape. Doon, sa gitna ng malawak na mesa na puno ng mga dokumento, nakaupo si Renato. Ang kanyang mga salamin sa mata ay bahagyang nakababa sa kanyang ilong habang seryosong nagbabasa. Si Renato ay hindi katulad ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi naghahanap ng pakinabang, kundi nag-aalok ng isang uri ng katotohanan na madalas ay masakit pakinggan. Nina, mahinang sambit ni Renato habang tumatayo upang salubungin siya. Napansin agad ng abogado ang pamumutla ng mukha ni Nina at ang panginginig ng mga daliri nito na mahigpit na nakahawak sa strap ng bag. Maupo ka muna. Mukhang hindi maganda ang takbo ng gabi mo. Hindi agad nakapagsalita si Nina. Parang may malaking bara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa bawat salitang gusto niyang ilabas. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga kopya ng bank statement at ang resibong nakuha niya kaninang umaga. Ang mga papel ay tila nagliliyab sa kanyang mga kamay habang inilalapag niya ang mga ito sa ibabaw ng mesa ni Renato. Peke ang mga pirma na ito, Renato. Bulong ni Nina. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. 3 milyong pesos ang kinuha ni Marco sa kumpanya nang wala akong kaalam-alam. At ang titulo ng bahay ng nanay ko, wala na sa vault ko. Naging seryoso ang mukha ni Renato habang sinusuri ang bawat dokumento. Walang imik ang abogado, ngunit ang pagkunot ng kanyang noo ay sapat na upang malaman ni Nina ang bigat ng sitwasyon. Sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan sa silid ay tila lalong bumibigat. Hindi na napigilan ni Nina ang kanyang sarili. Ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi na sinundan pa ng marami. Pinilit niyang huwag humikbi. Pilit niyang pinigil ang ingay ng kanyang pagkadurog. Ngunit ang sakit ay tila isang baha na sumisira sa bawat dam na itinayo niya. Napansin ni Renato ang panginginig ng balikat ni Nina. Hindi siya nagsalita ng mga gasgas na salitang gaya ng magiging maayos din ang lahat. Sa halip, kinuha niya ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inabot ito kay Nina. Ang panyo ay may banayad na bango ng kape at mga lumang pahina ng libro. Isang amoy na tila nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas dito, Nina. Malumanay na sabi ni Renato. Ang opisina ko ay hindi kailangan ng isang matapang na kontraktor. Kailangan ito ng isang taong handang harapin ang katotohanan upang makabangon. Ang mga salitang yon ay tila isang mainit na haplos sa sugatang puso ni Nina. Tinanggap niya ang panyo at naramdaman ang lambot ng tela nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagkakaiba ng pag-aalaga ni Renato sa mga mapanlinlang na haplos ni Marco. Ang kay Renato ay may respeto, may distansya, ngunit may lalim na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang asawa. Muling ibinaling ni Renato ang kanyang atensyon sa mga papel. Kinuha niya ang isang magnifying glass at sinuri ang pirma ni Nina sa authorization letter. Masyadong perpekto ang pagkakasulat nito, Nina. Halatang ipinadaan sa trace. Hindi ito magagawa ng isang taong nagmamadali. Pinagplanuhan ito ng matagal. Tumayo si Renato at lumapit sa isang malaking cabinet ng mga dokumento sa gilid. May kinuha siyang isang manipis na folder na tila itinago na niya rito ng matagal. Nang buksan niya ito sa harap ni Nina, tumambad ang isang listahan ng mga ari-arian at mga pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Nagsimula na akong mag-imbestiga sa background ng mga Villarreal noong nakaraang buwan pa, simula nang mapansin mo ang mga kakaibang bawas sa payroll ng kumpanya. Paliwanag ni Renato habang itinuturo ang isang particular na entry sa dokumento. At may nakita akong hindi mo magugustuhan.
Napatitig si Nina sa folder. Ang kanyang paningin ay naningkit nang mabasa ang isang pamagat na nakasulat sa itaas. Villarreal Velasco Project. Sino si Velasco? Tanong ni Nina. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa kuryosidad na may halong takot. Tumingin si Renato nang diretso sa mga mata ni Nina. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng babala. Hindi lang pera ang kinukuha nila sa iyo, Nina. May mas malalim silang nilulutong plano na magsasangkot hindi lang sa kumpanya mo, kundi pati na rin sa dangal ng pamilya Castillo. Ang mansyong itinuring ni Nina na tahanan ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa marmol at semento. Pagkababa niya sa sasakyan, pinili niyang dumaan sa gilid, sa maliit na pinto, malapit sa kusina, na madalas ay para lamang sa mga kasambahay. Ayaw niyang marinig ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa malawak na sala. Ayaw niyang magbigay ng anumang babala na siya ay nakauwi na. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tila isang anino na gumagala sa sarili niyang pamamahay. Habang papalapit siya sa gitna ng bahay, napatigil siya nang marinig ang umaalingaw-ngaw na tawa ni Bea mula sa sala. Hindi ito ang mahinhing tawa na ipinapakita nito sa mga bisita. Ito ay isang tawang puno ng pangungutya at tagumpay. Kasunod nito, ang mahinang tunog ng mga basong nagbabanggaan, tila isang pagdiriwang sa gitna ng isang ordinaryong hapon. Bagay na bagay talaga sa inyo ang jamating iyan, Mommy. Kitang-kita ang kislap kahit mula sa malayo. Narinig ni Nina ang boses ni Bea, puno ng paghanga. Siyempre naman, ang isang Villarreal ay hindi dapat nagsusuot ng mumurahing alahas. Sa wakas, nakuha rin ni Marco ang nararapat para sa atin. Sagot ni Doña Felicidad. Ang kanyang boses ay tila isang reyna na nagdedeklara ng kanyang kapangyarihan. Sumilip si Nina mula sa dilim ng pasilyo. Nakita niya ang kanyang biyenan na suot ang isang bagong kwintas na may malaking diamante sa gitna. Ang kislap nito ay tila nanunuya kay Nina dahil alam niya kung saan nanggaling ang perang pambili niyon. Sa tabi nito ay si Marco, nakaupo ng relax sa sofa habang humihigop ng mamahaling alak. Pero kuya, hindi ba magtataka si Nina sa bawas sa kumpanya? 3 milyon din yun. Baka mahalata ng auditor niya. Tanong ni Bea sabay kagat sa isang pirasong prutas. Umiwas ng tingin si Marco at tumawa ng bahagya. Isang tunog na tila lason sa pandinig ni Nina. Hayaan mo na. Sanay naman ang ATM natin na magtrabaho ng magtrabaho. Isang lambing ko lang doon. Maniniwala na naman yun. Masyadong uto-uto ang asawa ko pagdating sa pag-ibig. At huwag mong kakalimutan ang nanay niya, Marco. Dagdag ni Doña Felicidad habang hinahaplos ang kanyang kwintas. Siguraduhin mong mailalayo mo ang babaeng yun dito. Masyadong mabaho ang amoy ng palengke na dala niya sa bahay ko. Nakakasira ng imahe ng mga Villarreal. Sa likod ng pader, naramdaman ni Nina ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na humahampas sa kanyang mga rason, ngunit wala siyang boses na mailabas. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho, pinalitan ng isang nagyayelong galit na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang utak. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang sakit ay lumampas na sa antas ng pag-iyak. Ito ay naging isang malamig na determinasyon. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang mga kamay. Inayos niya ang kanyang buhok at ang kanyang damit. Sa bawat segundo, itinatago niya ang kanyang tunay na nararamdaman sa ilalim ng isang maskara ng pagkukunwari. Ito na ang simula ng kanyang sariling laro. Dahan-dahan siyang naglakad palabas mula sa dilim patungo sa maliwanag na sala, na tila ba ay kararating lang niya mula sa trabaho. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay naging sadyang malakas upang makuha ang kanilang atensyon. Nandito na pala kayo. Bungad ni Nina na may kasamang matamis, ngunit pekeng ng ngiti. Agad na napatayo si Marco. Halos maibuga ang iniinom na alak.
Mabilis na itinago ni Doña Felicidad ang kanyang leeg gamit ang kanyang shawl. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Nina ang lahat ng kailangan niyang makita. "Oh, Nina, kararating mo lang? Akala ko ay gagabi ka sa site." Nauutal na, sabi ni Marco habang lumalapit upang halikan siya sa pisngi. Umiwas ng bahagya si Nina. Kunwari ay inaayos ang kanyang bag. Natapos ng maaga ang meeting namin ni Renato. "Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga." Tugon niya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig sa kabila ng ngiti. Mahigpit ang hawak ni Nina sa strap ng kanyang bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tila ito na lamang ang nagpapanatili sa kanya upang hindi siya sumabog sa galit. "Bea, ang ganda ng suot mong damit. Mukhang bago ah." Tanong ni Nina. Tinitigan ng diretso ang MB na ngayon ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. "Ah, ito ba? Sale lang ito sa mall, ate. Mura lang." Pagsisinungaling ni Bea. Tumango si Nina at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Hindi na lumingon sa kanila. Pagpasok niya sa kanilang silid, agad niyang isinarado ang pinto at humilig dito. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Dumiretso siya sa cabinet ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na naghahanap sa ilalim ng mga nakatuping polo ng kanyang asawa. May naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim ng isang selyadong envelope. Nang buksan niya ito, ang kanyang mundo ay tila tuluyang gumuho. Hawak niya ang orihinal na titulo ng bahay ng kanyang ina sa probinsya. Ngunit ang mas nakapanlulumo ay ang dokumentong nakadikit dito. Isang deed of absolute sale na may pangalan ni Marco bilang buyer at ang pirma ng kanyang ina na halatang peke rin ang pagkakagaya. Hindi lang pera ang kinukuha nila. Pinaplano na rin nilang kunin ang tanging pundasyon ng buhay ng kanyang ina. Ang hawak ni Nina na dokumento ay tila naging isang pirasong nag-aalab na uling na pumapaso sa kanyang mga palad. Ang titulo ng maliit na bahay at lupa sa probinsya, ang tanging alaala ng kanyang ama at ang kaisa-isang ari-ariang nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang inang si Lucia, ay narito sa kanyang harapan. Ngunit may kalakip na itong isang mapanirang liham, isang special power of attorney na may pekeng pirma ni Lucia na nagbibigay ng karapatan kay Marco na isangla o ibenta ang lupa sa sinumang nais nito. Hindi na makahinga ng maayos si Nina. Ang hangin sa loob ng kanilang silid ay tila naging lason. Hindi lang pera ang ninakaw ni Marco. Ninanakaw niya ang kinabukasan at ang huling sandigan ng isang matandang babaeng wala namang ibang ginawa kundi ang magpakumbaba. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga uod na gumagapang sa dangal ni Nina. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Ang linyang pula ay tinawid na ng mga Villarreal at wala nang balikan pa. Madilim na ang buong mansyon nang maupo si Nina sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama habang yakap ang kanyang mga binti. Ang tanging liwanag ay ang mula sa kanyang cellphone. Sa gitna ng gabi, ang katahimikan ay bumasag sa kanyang pandinig, kaya naman dahan-dahan niyang hinanap ang numero ni Renato. Ang bawat pag-vibrate ng telepono habang naghihintay ng sagot ay tila tibok ng kanyang sariling kaba. "Renato, kukunin nila ang bahay ni nanay." Bulong ni Nina sa sandaling sagutin ng abogado ang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsusumamo at hapdi. Isinangla ni Marco ang lupa gamit ang pekeng pirma. "Renato, tulungan mo ako. Hindi ko kayang makita si nanay na mawalan ng tirahan dahil sa katarantaduhan ng asawa ko." Huminga ka ng malalim, Nina. Ang mahinahon ngunit matatag na boses ni Renato ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. "Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, bago pa man magbukas ang Registry of Deeds, gagawa ako ng paraan para harangin ang anumang transaksyon. Magpapadala tayo ng Notice of Adverse Claim. Hindi nila makukuha ang lupa hanggat nandito ako." Nakahinga ng bahagya si Nina.
Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nanatili. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, pinili niyang bisitahin ang kanyang ina sa maliit na paupahang kwarto nito malapit sa palengke. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng nilagang saging at ang init ng isang tunay na tahanan. Nakita niya si Lucia na nakaupo sa isang lumang silya, matiyagang nagtatahi ng isang punit na damit. Ang mga mata ng matanda ay malabo na, ngunit ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng pag-iingat. Hindi napigilan ni Nina ang kanyang sarili. Lumapit siya at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Isinandal ang kanyang ulo sa kandungan nito. Naramdaman niya ang magaspang at kalyadong kamay ni Lucia na humahaplos sa kanyang buhok, mga kamay na naging saksi sa hirap ng pagpapalaki sa kanya. "Anak, bakit parang napakabigat ng dala mo?" Mahinang tanong ni Lucia, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Pagod lang po sa trabaho, Nay." Pagsisinungaling ni Nina habang pinipigil ang paghikbi. Nang makatulog si Lucia sa kanyang silya, dahan-dahang kinuha ni Nina ang kamay ng ina. Itinaas niya ito at dahan-dahang idiniin ang kanyang mga labi sa mga kalyo ng palad ni Lucia. Isang tahimik na pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Hinding-hindi niya hahayaang tapakan muli ng kahit na sino ang dangal ng kanyang ina. Hinding-hindi niya hahayaang makuha ng mga Villarreal ang huling bagay na nagpapatunay sa sipag ng kanyang mga magulang. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang malamig na determinasyon. Pag-alis niya sa bahay ng ina, wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang matalas na tingin na handang sumugat. Habang nagmamaneho pabalik, ang kanyang cellphone ay muling umilaw. Isang notification mula sa isang private investigator na kinuha niya sa tulong ni Renato. May kalakip itong mga litrato at isang pangalan, Clarissa. "Hon, nasaan ka na? Naghihintay na ako rito sa hotel. Don't forget the gift you promised." Ang nakasulat sa screenshot ng mensaheng nakuha mula sa device ni Marco. Ang bawat ugat sa leeg ni Nina ay tila puputok sa tindi ng galit. Hindi lang pala pera at ari-arian ang ninanakaw ni Marco. May iba na rin itong pinaglalaanan ng panahon at atensyon habang siya ay nagpapakapuyat sa trabaho. Sinundan ni Nina ang lokasyon na nakasaad sa mensahe. Ang bawat pagpihit ng manibela ay tila isang hakbang patungo sa katotohanang dudurog sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Huminto siya sa tapat ng isang marangyang hotel sa Makati. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, pinanood ni Nina ang pagdating ng pamilyar na kotse ni Marco. Lumabas ang kanyang asawa, may bitbit na isang malaking bouquet ng pulang rosas. Mga rosas na kailanman ay hindi nito naisipang ibigay sa kanya. Isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng dress ang sumalubong kay Marco sa lobby. Ang ngiti ni Marco habang yumayakap sa babae ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang respeto ni Nina para sa kanyang asawa. Hinawakan ni Nina ang manibela nang napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang bawat haplos ni Marco sa babaeng iyon ay tila isang sampal sa lahat ng sakripisyo ni Nina. Ang amoy ng pagkukunwari ay mas masangsang pa sa anumang amoy ng basura sa palengke. Sa sandaling iyon, alam ni Nina, wala na siyang asawang babalikan. Ang tanging natitira ay isang kalaban na dapat niyang ubusin. Mula sa madilim na sulok ng lobby ng hotel, nakamasid si Nina na tila isang aninong unti-unti nang nilalamon ng kawalan. Ang bawat pagtawa ni Marco habang nakikipag-usap sa magandang babaeng nasa harap niya ay tila bawat dulo ng karayom na tumutusok sa mata ni Nina. Ang babae ay si Clarissa Velasco, isang pangalang naging simbolo ng lahat ng bagay na kailanman ay hindi magiging si Nina. Eleganteng kumikilos si Clarissa. Ang kanyang bawat galaw ay tila pinag-aralan, malayo sa mga kalyadong kamay ni Nina na nabuo mula sa pagtatrabaho sa construction site. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang bumukas ang pinto ng hotel restaurant. Isang pamilyar na matanda ang pumasok.
nakataas ang noo, at suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Si Doña Felicidad, imbes na magalit sa nakikitang pagtataksil ng kanyang anak, ang matanda ay lumapit kay Clarissa nang may malawak na ngiti. Ang masuyong pagyakap ni Felicidad sa babae ay tila isang deklarasyon na ito ang tunay na manugang na kanyang pinapangarap. Clarissa Hija, napakaganda mo talaga ngayong gabi. Salamat at nakapunta ka. Masayang bati ni Felicidad. Napatulala si Nina. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila bawat butil ng asin na ibinubuhos sa kanyang sariwang sugat. Nanatili siyang nakatago sa likod ng malaking poste, pilit na pinipigil ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naging siksik at mahirap lang hapin. Mommy, Clarissa was just telling me about her father's interest in the new project. Kapag nakuha na natin ang lahat mula sa kumpanya ni Nina, we can finally merge our families. Narinig ni Nina ang boses ni Marco. That's the plan, Marco. Sagot ni Felicidad. Ang boses ay puno ng kasakiman. Hayaan mo na muna ang probinsya ng asawa mo. Pagkatapos nating makuha ang huling sentimo sa kanya at ang lupa ng nanay niya, itatapon natin siya na parang basurang walang pakinabang. Bagay kayo ni Clarissa dahil pareho kayong may dugong mahal. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang na dahan-dahang gumigiba sa pagkatao ni Nina. Hindi na niya naramdaman ang kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nina na siya ay nag-iisa sa gitna ng isang malawak na karagatan ng pagkakanulo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, isang mainit na presensya ang naramdaman niya sa kanyang tabi. Isang pamilyar na amoy ng kape at katatagan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Si Attorney Renato Cruz. Walang sinabi si Renato. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Nina, isang haplos, na tila nagsisilbing kalasag mula sa lahat ng sakit na nasa harapan niya. Inilapit ni Renato ang kanyang sarili kay Nina, tila ibinibigay ang kanyang sariling lakas upang hindi tuluyang bumagsak ang babae. Huwag kang tumingin, Nina. Nandito na ako. Mahinang bulong ni Renato sa kanyang tenga. Ang boses nito ay tila isang gamot sa kanyang sugatang pandinig. Hindi na nakayanan ni Nina. Isinarado niya ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang noo sa dibdib ni Renato. Doon, sa ilalim ng proteksyon ng kanyang abogado, dahan-dahang pumatak ang mga luhang walang tunog. Ang bawat hikbi ni Nina ay tila bawat tibok ng puso ni Renato na ramdam niya sa kanyang pisngi. Maingat na inalis ni Renato ang kanyang suot na jacket at isinampay ito sa nanginginig na balikat ni Nina. Ang init ng tela at ang proteksyon ni Renato ay tila nagbigay kay Nina ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Tara na, hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo rito. Malumanay na sabi ni Renato habang inaalalayan si Nina palabas ng hotel. Pagdating sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Nina habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga aninong mabilis na lumilipas kasing bilis ng pagguho ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa bawat sulyap niya sa katabi, nakita niya ang mahigpit na hawak ni Renato sa manibela. Isang senyales na hindi siya nito pababayaan. Nang ihatid siya ni Renato sa harap ng mansyon, hinawakan nito ang kanyang kamay ng sandali. Isang haplos na puno ng respeto at pag-aalaga. Nina, tandaan mo, ikaw ang may hawak ng alas. Handa na ang lahat ng ebidensya. Bukas, ikaw naman ang maniningil. Tumango si Nina. Pilit nang ngumiti sa kabila ng hapdi. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng isang nakakasulasok na bango. Nakita niya si Marco sa sala. May hawak na isang malaking bouquet ng pulang rosas at may matamis na ngiti sa labi. Ang parehong nangiti na ibinigay nito kay Clarissa kanina. Hon, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Masayang sabi ni Marco habang lumalapit sa kanya.
May magandang balita ako. Nakahanap ako ng paraan para palawakin ang negosyo natin. Kailangan lang nating kumuha ng isang malaking loan sa bangko at kailangan ko ang pirma mo para mapabilis ang proseso. Tiningnan ni Nina ang mga rosas, pagkatapos ay ang kanyang asawa. Ang pulang kulay ng mga bulaklak ay tila kulay ng dugo ng kanyang nasaktang puso. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang nakakapasong kaplastikan na nagpapatunay lamang kung gaano ito kawalang hiya. Loan? Mahinang tanong ni Nina. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na dahan-dahang hinahasa. Sige Marco, pag-usapan natin yan. Ang mga pulang rosas na hawak ni Marco ay tila mga patak ng sariwang dugo sa paningin ni Nina. Tinanggap niya ang bouquet. Ang bango nito ay tila lason na sumusulasok sa kanyang ilong, ngunit pinilit niyang gumuhit ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila nanunuya sa kanya. Isang paalaala ng bawat kasinungalingang itinanim ni Marco sa kanilang pagsasama. Salamat Marco. Napakaganda ng mga ito. Mahinang sabi ni Nina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari na sadyang itinago sa ilalim ng lambing. Para sa pamilya, gagawin ko ang lahat. Sige, pag-aralan natin ang loan na sinasabi mo. Nakita ni Nina ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Marco. Hindi alam ng kanyang asawa na sa likod ng mga matatamis na salitang yon ay isang matalas na patalim na dahan-dahan nang humahati sa kanilang ugnayan. Pagtalikod ni Marco upang kumuha ng tsaa, dahan-dahang naglakad si Nina patungo sa kusina. Walang pag-aalinlangan niyang ibinagsak ang buke ng mga rosas sa loob ng basurahan. Ang tunog ng paglapat ng takip ng basurahan ay tila isang huling hantungan para sa anumang natitirang pag-ibig na mayroon siya para sa lalaki. Kinabukasan, ang tagpuan ay lumipat sa isang pribadong silid sa loob ng bangko. Kasama ni Nina, si Attorney Renato at isang banker na matagal na nilang kakilala. Sa gitna ng mesa ay ang mga dokumento para sa loan na hinihingi ni Marco. Ngunit sa tulong ng katalinuhan ni Renato, ang mga papel na ito ay hindi na para sa pagpapalawak ng kumpanya ni Nina. Ang bawat sugnay at bawat pangungusap ay binago upang ang lahat ng pananagutan at utang ay mapunta ng direkta sa personal na pangalan ni Marco at Doña Felicidad. Sigurado ka ba rito, Nina? Tanong ni Renato. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa mga dokumentong nakalatag. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging tuso, Renato. Ibabalik ko lang sa kanila ang lahat. Matigas na sagot ni Nina. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Bea na tila isang buwitreng naghihintay ng makakain. Ate, kumusta ang loan? Nakakuha na ba tayo ng cash? Tanong ni Bea habang pilit na sumisilip sa mga folder na dala ni Nina. Upang lalong malito ang MB, binigyan siya ni Nina ng isang pekeng ledger. Ang mga numero roon ay nagpapakita na ang kumpanya ay unti-unti nang nalulugi at ang lahat ng pondo ay nakalaan na sa mga utang. Nakita ni Nina ang takot sa mga mata ni Bea. Ang takot ng isang taong sanay na kumapit sa yaman ng iba at ngayon ay natatakot na mawalan ng matatambayan. Sa sala, naroon si Doña Felicidad, nakaupo sa kanyang paboritong silya at tila naghihintay ng kanyang parte. Nina, pirmahan mo na ang mga dokumento. Huwag mo nang patagalin ang pag-asenso ng aking anak. Pagmamalaki ng matanda. Mami, mayroon lang kailangang pirmahan dito bilang garantor dahil kayo ang may hawak ng pangalang Villarreal. Kailangan ng inyong pirma upang masigurado ang milyon-milyong pondo na papasok. Paliwanag ni Nina habang inilalapag ang isang guarantor form na inihanda ni Renato. Dahil sa silaw ng pera at sa labis na tiwala na kontrolado nila si Nina, mabilis na kinuha ni Felicidad ang ballpen. Ang tunog ng pagkayod ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang kayamanan. Walang kamalay-malay ang matanda na sa bawat kurba ng kanyang pirma, itinatalaga niya ang kanyang sarili
sa isang utang na kailanman ay hindi niya mababayaran. Lumapit si Marco at kinuha ang mga dokumento upang suriin ang huling bahagi. "Sandali lang, Nina," sabi ni Marco habang naniningkit ang mga mata sa isang partikular na sugnay sa dulo ng pahina. Bakit parang may nakasulat dito na collateral ang lahat ng personal assets ng mga signatories? Tumigil ang tibok ng puso ni Nina ng sandaling iyon. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang pawis sa noo ni Marco ay nagsimulang mamuo habang dahan-dahan nitong inilalapit ang papel sa kanyang mga mata. "May problema ba, Marco? Akala ko ba ay para sa pamilya ito?" Tanong ni Nina. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa kabila ng kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, tanging ang liwanag mula sa isang maliit na lampara ang nagbibigay ng buhay sa silid. Hawak ni Nina ang itim na sobrang iniwan ni Renato, isang sobrang tila may sariling bigat dahil sa mga lihim na lulan nito. Sa bawat dahan-dahang pagpunit niya sa selyo nito, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Sa loob ay ang bunga ng ilang linggong pagpupuyat at investigasyon, ang mga bank trail, ang mga pekeng dokumento, at ang lahat ng ebidensyang magpapabagsak sa tore ng mga Villarreal. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang paraan upang bawiin ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na kanilang ninakaw. Kinabukasan, ang tagpuan ay lumipat sa isang maliit at tahimik na kapehan sa dulo ng isang malilim na kalsada. Ang amoy ng sariwang kape at ang mahinang tunog ng mga kagamitan sa kusina ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hinahangad ni Nina. Naroon si Renato, nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag nang makita ang pagdating ni Nina. Ang bawat paggalaw ng abogado ay puno ng pag-iingat. Tila ayaw nitong mabasag ang marupok na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. "Nababasa ko na ang lahat ng nasa sobre, Renato." Mahinang simula ni Nina habang inilalapag ang kanyang bag. "Handa na ako. Gusto ko nang matapos ito." Tinitigan ni Renato si Nina ng malalim. Sa likod ng kanyang mga salamin, mababasa ang isang uri ng paghanga na hindi kayang sabihin ng mga salita. "Nina, alam nating lahat na kaya nating gibain ang pamilyang yon sa loob ng isang gabi. Pero ang tanong ko ay hindi tungkol sa kanila. Pagkatapos nito, ano ang gagawin mo para sa sarili mo?" Napatigil si Nina. Ang tanong ni Renato ay tila isang malakas na hangin na tumangay sa lahat ng kanyang mga plano. Sa loob ng maraming taon, ang tanging alam ni Nina ay magtrabaho para sa kumpanya at magsilbi para sa pamilya ni Marco. Nakalimutan na niya kung paano mabuhay para sa kanyang sariling kaligayahan. "Hahanapin ko ang sarili kong nawala, Renato," tugon ni Nina. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Gusto kong bumalik sa panahong hindi ko pa kailangang magsuot ng maskara. Gusto kong muling makita ang nangiti ni nanay nang walang halong takot." Isang banayad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Renato. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang inabot ng abogado ang kamay ni Nina. Ang haplos ni Renato ay hindi mapusok. Ito ay isang mainit at matatag na hawak na tila nagsasabing hindi siya aalis sa tabi nito. Ang bawat himaymay ng balat ni Renato sa ibabaw ng kanyang kamay ay nagbigay kay Nina ng isang uri ng kiliti sa puso na matagal na niyang kinalimutan. Ang kilig ng pagiging mahalaga at nirerespeto. "Narito lang ako, Nina, hanggang sa makatayo ka ng mag-isa at kahit na pagkatapos niyon," bulong ni Renato. Ang sandaling iyon ay nagambala nang mapansin ni Nina ang isang pamilyar na anino sa labas ng salamin ng kapehan. Isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at scarf, ngunit hindi nagkamali si Nina sa tindig nito. Si Bea. Mabilis na kumilos ang MB at tila may kinukunan ng larawan gamit ang kanyang telepono bago ito mabilis na lumayo. "Nakita tayo ni Bea," bulong ni Nina.
Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Hayaan mo siya, kampanteng sagot ni Renato, habang dahan-dahang binibitawan ang kamay ni Nina upang hindi ito lalong matakot. Mas mabuting isipin nila na may iba kang pinagkakaabalahan para hindi sila maging handa sa tunay na pasabog. Ngunit pag-uwi ni Nina sa mansyon, sinalubong siya ng isang matinding kaguluhan. Ang tunog ng mga gamit na ibinabagsak at ang sigaw ni Doña Felicidad ay umaling-aungaw hanggang sa labas ng bahay. Ang amoy ng nasunog na insenso ay humahalo sa amoy ng galit sa loob ng sala. Nasaan ang titulo? Sa turnina. Alam kong kinuha mo ang titulo ng lupa sa probinsya mula sa kwarto ni Marco. Sigaw ni Felicidad nang makita ang pagpasok ni Nina. Ang mukha ng matanda ay namumula sa tindi ng puot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang kanyang manugang. Wala sa akin ang titulo, Mami. Bakit niyo sa akin hinahanap ang isang bagay na hindi ko naman hawak? Kalmadong sagot ni Nina, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling florera sa sahig ay tila isang huling babala. Ang mga piraso ng porselana ay nagkalat sa paanan ni Nina, kasing dumi ng ugali ng mga taong nasa harap niya. Alam ni Nina na malapit na silang maghinala at ang bawat segundo ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos. Saturnina, wag mo akong paikutin. Alam kong ikaw ang pumasok sa kwarto ni Marco at nagnakaw ng titulo. Ang sigaw ni Doña Felicidad ay tila isang matalim na kidlat na muling bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa matinding puot. Sa tabi niya ay si Marco na hindi mapakali. Pabalik-balik ang lakad at tila isang asong nawalan ng direksyon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Felicidad ay humahalo sa amoy ng alikabok na nagmula sa nabasag na florera kanina. Nanatiling kalmado si Nina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na mesa sa gilid at nagsali ng mainit na kape sa kanyang tasa. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan, tila walang anumang bagyong nagaganap sa kanyang harapan. Ang tunog ng kutsarang tumatama sa porselana ng tasa ay ang tanging musika sa gitna ng tensyon. Ang titulo ay nasa bangko na, Mami. Ginawa ko itong collateral para sa loan na hiningi ni Marco. Mahinahon, ngunit may kuryenteng sagot ni Nina bago humigop ng kape. Ano? Paano mo nagawa yun nang walang paalam sa akin? Bulyaw ni Marco. Lumapit ang asawa kay Nina. Ang mukha nito ay namumula na rin sa galit. Bahay yun ng pamilya mo, Nina. Bakit mo idadamay sa negosyo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nina. Ibinaba niya ang kanyang tasa at tinitigan ang asawa ng diretso sa mga mata. Ginamit ko lang ang pirma mo, Hon. Di ba ganyan tayo magtulungan sa pamilyang ito? Tulad ng paggamit mo sa pirma ko sa mga tseke ng kumpanya nang walang paalam. Akala ko ba? Sharing is caring. Natigilan si Marco. Ang kanyang panga ay tila nanigas at ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Hindi siya makapaniwala na ang uto-utong asawa na kilala niya ay may kakayahanan na palang ibalik sa kanya ang sarili niyang laro. Doña Felicidad naman ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bea na tila isang baliw. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng inis. Kuya! Mami! Anong nangyayari? Bakit ayaw tanggapin ang credit card ko sa mall kanina? Sabi ng cashier, decline daw lahat ng accounts ko. Hindi lang ang credit card mo, Bea. Singit ni Nina habang dahan-dahan siyang sumasandal sa kanyang upuan. Ang bawat salita niya ay tila bawat patak ng yelo na dumidikit sa balat ng mga Villarreal. Lahat ng joint accounts natin, pati ang mga accounts ni na Mommy at Marco, ay pansamantalang naka-freeze. May isinasagawang investigasyon ng bangko
tungkol sa mga kahina-hinalang withdrawal na naganap nitong mga nakaraang buwan. Investigasyon? Nina, anong ginawa mo? Sigaw ni Felicidad. Halos himatay na ang matanda sa balitang wala na siyang mahuhugot na pera. Ginagawa ko lang ang tama para protektahan ang kumpanya, Mami. Sabi niyo nga, class is important at hindi class ang tawag sa pagnanakaw sa sariling asawa. Seryosong sagot ni Nina. Pinanood ni Nina ang pagkakagulo ng tatlo sa kanyang harapan. Si Bea ay nagsimulang mag-tantrums. Dahil sa mga naudlot na bibilhin, si Marco ay pilit na tinatawagan ang kanyang mga kontak sa bangko na hindi naman sumasagot. At si Felicidad ay tila isang reynang nawalan ng trono, nakatitig sa kawalan habang hinahaplos ang kanyang leeg na wala ng bagong alahas. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling payapa si Nina. Ang paghigop niya ng kape sa gitna ng kanilang pagpapanik ay ang kanyang golden moment, isang simbolo ng kanyang pananalo sa unang yugto ng digmaan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagambala nang tumunog ang telepono sa sala. Walang gustong sumagot, kaya si Nina na ang lumapit. "Hello?" Sagot ni Nina. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang isang baritonong boses na puno ng pananakot. "Sabihin mo kay Doña Felicidad, hindi na kami makapaghintay hanggang bukas. Ang utang niya sa kasino ay kailangang bayaran ngayong gabi. Kung hindi, malalaman ng buong lungsod kung anong klaseng aristokrata ang nakatira sa mansyong yan." Dahan-dahang ibinaba ni Nina ang telepono, ngunit hindi niya pinutol ang linya. Hinarap niya ang kanyang biyenan na ngayon ay namumutla na nang mapagtantong narinig ni Nina ang usapan mula sa extension line na sadyang iniwan niyang bukas. Ang amoy ng takot ay tila mas masangsang pa sa amoy ng nabasag na kape sa sahig, ang amoy ng bagong pintura at ang sariwang bango ng lavender sa loob ng maliit ngunit eleganteng apartment ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagod na puso ni Nina. Malayo ito sa nakakasakal na karangyaan ng mansyon ng mga Villarreal. Dito, ang bawat sulok ay maliwanag, payapa, at higit sa lahat, ligtas. Katulong ni Nina, si Attorney Renato, sa pag-aayos ng mga huling gamit ni Lucia. Ang bawat paggalaw ng abogado ay puno ng pag-iingat. Tila ba bawat kagamitang hinahawakan niya ay mahalagang bahagi ng buhay ni Nina. "Dito ka muna, Nay. Walang makakaistorbo sa iyo rito. May security sa baba at tanging kami lang ni Renato ang nakakaalam ng address na ito," mahinang sabi ni Nina habang inaalalayan ng kanyang ina sa pag-upo sa malambot na sofa. Tinitigan ni Lucia ang paligid. Ang kanyang mga mata ay nananalamin ng halo-halong gulat at ginhawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Nina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na pumulupot sa palad ng anak. Sa pagkakataong ito, wala nang payo ng pagtitiis o pananahimik ang lumabas sa bibig ng matanda. "Anak, lumaban ka. Huwag kang tumulad sa akin na hinayaang kainin ng takot ang buhay." Bulong ni Lucia. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bagong lakas. "Huwag mong hahayaang makuha nila ang iyong kaligayahan. Nandito lang ako, nananalangin para sa'yo." Napaiyak si Nina, ngunit ito ay luhang may halong pasasalamat. Ang pag-unawa ng kanyang ina, ang pinakamalaking sandata na maaari niyang dalhin sa gitna ng digmaan. Pagkatapos maayos ang lahat, lumabas sina Nina at Renato patungo sa sasakyan. Ang gabi ay malamig at ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga bituing nagbibigay ng direksyon sa gitna ng dilim. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang banayad na pag-andar ng makina. Dahil sa matinding pagod ng katawan at isipan, hindi na malaya ni Nina na dahan-dahang bumibigat ang kanyang mga pilik mata. Sa gitna ng mahimbing na pagkakaidlip, ang kanyang ulo ay dahan-dahang humilig sa balikat ni Renato. Naramdaman ni Renato ang bigat ni Nina, ngunit sa halip na gumalaw,
Dahan-dahan niyang binagalan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gamit ang isang kamay, maingat niyang inayos ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Nina. Isang haplos na puno ng paggalang at lihim na pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging isang uri ng lunas, isang panandaliang hinto sa gitna ng maingay na mundong pilit silang dinudurog. Ang payapang sandaling iyon ay nagambala ng paulit-ulit na pag-ilaw ng telepono ni Nina sa kanyang kandungan. Mula sa screen, makikita ang dose-dosenang missed calls at mensahe mula kay Marco. "Nina, nasaan ka? Kailangan ka ni Mommy. Ang mga tao mula sa kasino ay nandito sa labas ng bahay. Buksan mo ang accounts natin. Nagmamakaawa ako." Hindi nagising si Nina at hindi rin binalak ni Renato na gisingin siya. Hinayaan niyang magpatuloy ang pag-ilaw ng telepono hanggang sa kusang mamatay ang liwanag nito, kasing dilim ng kinabukasang naghihintay kay Marco. Pagdating sa harap ng mansyon, sinalubong sila ng isang eksenang hindi inaasahan. Isang gintong sobre ang nakadikit sa gate. May pabango ng mamahalin at mapanghamong amoy. Kinuha ito ni Renato bago pa man magising si Nina. Ito ay isang imbitasyon para sa Villarreal Anniversary Party na gaganapin sa susunod na linggo. Sa loob ng sobre, may nakalakip na maliit na sulat kamay mula kay Doña Felicidad. "Saturnina, huwag kang magkakamaling hindi sumipot. Ito ang gabing ipapakilala namin, ang tunay na tagapagligtas ng pamilya Villarreal, ang bagong investor na magpapataob sa iyong kumpanya. Ihanda mo na ang iyong mga papeles para sa annulment." Nagising si Nina nang marinig ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Tiningnan niya ang gintong sobre sa kamay ni Renato. Ang kanyang mga mata ay naningkit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig na katuwaan. Alam niyang ito ang huling bitag na inihanda ng kanyang biyenan. Ngunit hindi niya hahayaang sila ang humila ng mitsa. "Anniversary party?" tanong ni Nina. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na handa ng sumugod. "Sige Renato, ibigay natin sa kanila ang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Hindi ka nararapat sa liwanag ng mga kristal na ito, Saturnina. Bumalik ka sa putikan kung saan ka nanggaling dahil doon ka lang kabilang." Ang tinig ni Doña Felicidad ay umalingaw-ngaw sa malawak na ballroom, kasing talim ng mga bubog na nagkalat sa sahig. Sa gabing ito ng Villarreal Anniversary Party, ang bawat sulok ng Marangyang Hall ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, bulaklak, at ang mapanghusgang hangin ng mga elitista. Ang mga diamanteng suot ng mga bisita ay tila nagkakarera sa kinang, ngunit para kay Nina, ang lahat ng ito ay tila mga peking bituin sa gitna ng isang madilim na gabi. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ng mata ay lumingon sa babaeng pumasok. Hindi ito ang Nina na nakayuko at sunod-sunuran. Suot niya ang isang eleganteng pulang gown na tila nagliliyab sa gitna ng puting dekorasyon ng hall. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng sapatos na tumatama sa marmol. Isang ritmo ng determinasyon na hindi matitinag. Sa tabi niya, suot ang isang seryosong mukha at barong na tila kinalasag ng kanyang dangal ay si Attorney Renato Cruz. Ang presensya ni Renato ay tila isang pader na humaharang sa anumang lason na ibinabato kay Nina. Tingnan ninyo, ang asawang ayaw bumitaw sa apelyidong hindi naman sa kanya. Bulong ni Bea mula sa gilid, sapat na para marinig ng mga malapit na bisita. Ngunit hindi man lang kumurap si Nina. Tinitigan niya si Bea at sa unang pagkakataon, ang MB ang unang umiwas ng tingin. Umakyat si Doña Felicidad sa stage, hawak ang mikropono na tila ba ito ang setro ng kanyang kaharian. "Mga kaibigan, sa gabing ito, nais naming ipakilala ang tunay na partner ng pamilya Villarreal. Ang babaeng magliligtas sa aming kumpanya mula sa kamay ng isang taong walang alam kundi ang mang-agaw ng posisyon.
Let us welcome Clarissa Velasco. Lumabas si Clarissa mula sa likod ng kurtina, nakasuot ng gown na kulay ginto. Tila ba siya ang bagong reyna ng mansyon? Lumapit si Marco sa kanya at hinawakan ang kamay ni Clarissa sa harap ng lahat. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang alaala ng kanilang pagsasama. Para kay Marco, si Clarissa ang susi sa bilyon-bilyong halaga at si Nina ay isang hadlang na kailangang linisin. Huling pagkakataon na ito, Nina. Asik ni Marco nang makalapit siya sa asawa sa ibaba ng stage. Pirmanan mo na ang annulment at ibigay mo ang kumpanya. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin palabas ng bahay na ito. Huminga ng malalim si Nina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa huling laban. Ang amoy ng alak at pagkukunwari sa paligid niya ay sapat na upang masuka ang sinumang may dangal, ngunit nanatili siyang matatag. Ang kanyang golden moment ay dumating nang dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono mula sa kamay ng isang waiter at naglakad patungo sa gitna ng hall. Tama po kayo, Doña Felicidad. Wala na nga akong lugar dito. Simula ni Nina, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kuryenteng nagpatahimik sa buong ballroom. Dahil ang lahat ng karangyaang nakikita ninyo ngayon, ang mga alak na iniinom ninyo, ang mga bulaklak na ito, at maging ang mansyong tinitirhan ninyo, ay wala na sa ilalim ng pangalang Villarreal. Napatigil ang tawanan. Ang tunog ng pagbagsak ng isang baso sa malayo ay tila naging hudyat ng simula ng kanilang pagguho. Ang mukha ni Felicidad ay naging kasing puti ng kanyang buhok, habang si Marco ay tila estatwang hindi makagalaw. Ang gusaling ito at ang lahat ng inyong ari-arian ay nailipat na sa bangko dahil sa mga hindi nabayarang utang at fraudulent transactions na pinirmahan ninyo bilang mga guarantors. Patuloy ni Nina habang dahan-dahan niyang inilalabas ang mga dokumentong may selyo ng korte. At ngayong gabi, hindi ito selebrasyon ng inyong anibersaryo. Ito ay ang gabi ng inyong paglisan. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tunog ng paghinga ni Marco na puno ng kaba ang naririnig. Ang kanyang diamanteng pangarap ay tila naging mga bubog na ngayon ay unti-unti nang sumusugat sa kanyang sariling mga paa. Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging isang masikip na lubid na nakapulupot sa leeg ng bawat taong naroroon. Ang mga bulungan ay unti-unting napalitan ng mga tingin ng pagdududa at pangungutya. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng pamumutla, habang si Doña Felicidad ay pilit na kumakapit sa podium upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang nangangatog na tuhod. Ang kislap ng mga diamante sa paligid ay tila naglaho, pinalitan ng malamig na katotohanan ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang lumapit si Renato sa tabi ni Nina. Bit-bit ang isang makapal na folder. Hindi siya nagsalita ng malakas, ngunit ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay may bigat ng isang hatol. Inilabas niya ang mga dokumento at ipinakita ang mga bank statements na nagpapatunay sa mga nakaw na pondo at ang mga utang sa kasino na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Lahat ng ito ay bunga ng inyong kasakiman. Pahayag ni Renato. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall. Mr. Marco Villarreal, ang inyong pirma sa mga loan na ito ay ginawa ninyong personal na pananagutan. At Doña Felicidad, ang inyong pagpirma bilang garantor ay nagpapatunay na ang lahat ng inyong natitirang ari-arian ay kukunin na ng bangko simula ngayong gabi. Hindi totoo yan. Nina, anong klaseng pambabastos ito? Pamilya mo kami. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Clarissa, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya tayo. Ngunit ang pamilya Velasco ay hindi mga uto-uto. Ang ama ni Clarissa, na kanina ay nakangiti, ay biglang tumayo at tinitigan ang mga Villarreal nang may sukdulang pagkadiri. Wala kaming kinalaman sa mga patay gutom na ito. Clarissa, tara na.
Hindi tayo makikihalubilo sa mga manloloko. Walang pakundangan nitong sabi bago hinila ang kanyang anak palabas ng hall. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng kanilang grupo ay tila hudyat ng pag-iwan ng lahat kay Marco. Kasabay nito, ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng ballroom ay muling bumasag sa tensyon. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniforme ng pulisya ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay tila bawat tibok ng orasan na nagpapaalala sa katapusan ng maliligayang araw ng mga Villarreal. Mr. Marco Villarreal at Doña Felicidad Villarreal, meron kaming warrant of arrest laban sa inyo para sa mga kasong qualified theft, falsification of public documents at estafa. Anunsyo ng opisyal, dito na tuluyang nawala ang katinoan ni Doña Felicidad. Sumugod ang matanda kay Nina, ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng hayop na handang sumugat. Hampas lupa ka! Ninakawan mo kami! Sisirain kita! Bago pa man makalapit ang matanda, mabilis na humarang si Renato sa harap ni Nina. Hinawakan niya ang braso ni Felicidad ng may awtoridad, ngunit walang dahas. Huwag niyo siyang hawakan, mariing babala ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng mas matinding parusa. Tapos na ang paghahari ninyo sa buhay niya. Nang makita ang mga pulis na papalapit, biglang lumuhod si Marco sa paanan ni Nina. Ang mga luha nito ay mabilis na pumatak, kasing bilis ng kanyang paglimot sa dangal. Nina, patawarin mo ako. Mahal kita, Nina. Isipin mo ang pamilya natin. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang lahat. Gagawin ko ang lahat, basta bawiin mo ang kaso. Tinitigan ni Nina ang kanyang asawa mula sa itaas. Wala siyang naramdamang awa, tanging niyang isang malalim na kapayapaan na sa wakas ay natapos na ang lahat. Pinatay mo na ang pamilya natin, Marco. Pinatay mo ito noong hinayaan mong sakta ng ina mo ang nanay ko. Pinatay mo ito noong ninakaw mo ang aming kinabukasan. Ang lalaking minahal ko ay namatay na kasabay ng pagbagsak ng tray na hawak ko noon. Dahan-dahang inalis ni Nina ang kanyang paa nang subukang hawakan ni Marco ang kanyang sapatos. Isang malamig na pagtalikod na tila huling tuldok sa kanilang pagsasama. Pinanood niya ang mga pulis habang isinasara ang mga posas sa mga kamay ni na Marco at Felicidad. Ang tunog ng bakal na nagkakandado ay tila musika ng katarungan sa pandinig ni Nina. Sa kalagitnaan ng pag-aresto, tumunog ang telepono ng isa sa mga pulis. Sir, nahuli na rin po si Beatriz Villarreal sa airport. Nagtatangka po siyang tumakas patungong Singapore. Tangayang ilang milyong cash na nakuha niya mula sa vault ng kanyang ina. Napaupo si Felicidad sa sahig. Tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo nang malaman na maging ang sarili niyang anak ay nagawa siyang pagnakawan sa oras ng kagipitan. Ang kanilang hiya at dangal na pilit nilang itinatayo sa pamamagitan ng pagtapak sa iba ay tuluyan ng naging abo. Ang amoy ng luma at malamig na semento sa loob ng presinto ay tila isang malupit na paalala ng kinalabasan ng kasakiman. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga diamante. Ang bawat hakbang ni Nina sa pasilyo ay umaalingaw-ngaw, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang huling pagbisita sa mundong ito na kailanman ay hindi niya naging tahanan. Sa likod ng mga rehas, nakita niya si Marco. Wala na ang kislap sa mga mata nito at ang maayos na pagkakaayos ng buhok. Suot ang isang gusgusing kulay kahel na damit. Nakayuko ang kanyang asawa habang nakaupo sa isang matigas na bangko. Nang marinig nito ang tunog ng sapatos ni Nina, mabilis itong tumingin nang may halong pag-asa at kahihiyan. Nina, nandito ka. Nauutal na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang taong hindi nakatulog ng maraming gabi. Alam ko, nagkamali ako. Pero pakiusap, Nina, huwag mo naman kaming pabayaan dito. Wala akong matutuluyan paglabas ko. Kinuha na ng bangko ang lahat. Walang emosyon ang mukha ni Nina habang inilalapag niya ang isang makapal na sobre sa harap ng rehas.
Ang tunog ng papel sa ibabaw ng bakal ay tila isang pinal na hatol. Hindi ako pumunta rito para makinig sa mga dahilan mo, Marco. Nandito ako para ibigay ang mga papeles para sa ating annulment. Pirmahan mo ito at tapos na ang lahat. Nina, please, give me one more chance para sa pamilya. Pagsusumamo ni Marco, pilit na inaabot ang kamay ni Nina sa pagitan ng mga rehas. Dahan-dahang umatras si Nina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. May matutuluyan ka naman, Marco, dyan sa loob ng selda. Bagay sa iyo ang lamig ng semento dahil ganyan din kalamig ang puso mo noong pinapanood mo kaming masaktan ni nanay. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang ibinenta sa kasino at sa ibang babae. Habang naglalakad siya palabas, narinig ni Nina ang ingay mula sa kabilang kwarto. Naroon sina Doña Felicidad at Bea, naghihiyawan at nagkakasisihan sa kanilang kinahantungan. Ang bawat sumbat ni Felicidad kay Bea at ang bawat sigaw ni Bea laban sa kanyang ina ay tila mga huling himig ng isang bumagsak na kaharian. Ang kanilang hiya, pride, na dati ay kanilang ipinangangalandakan, ay tuluyan ng naging isang maruming basahan sa harap ng batas. Lumabas si Nina mula sa madilim at mabahong pasilyo ng presinto. Paghakbang niya sa labas, sinalubong siya ng isang matinding liwanag ng sikat ng araw. Ang bawat sinag ay tila humahaplos sa kanyang balat, tinutunaw ang anumang natitirang lamig at bigat sa kanyang dibdib. Huminto si Nina sa gitna ng hagdanan at huminga ng napakalalim, isang buntong hininga na tila naglalabas ng lahat ng lason, pagod at sakit na dinala niya sa loob ng maraming taon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniharap ang kanyang mukha sa langit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Wala na ang mga tanikala ng pagkukunwari. Wala na ang bigat ng obligasyon sa mga taong hindi naman siya pinapahalagahan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang nangiti ng kanyang inang si Lucia at alam niyang sa wakas ay nabawi na niya ang kanilang dangal. Nina, ang mahinang tawag na yon ay tila isang pamilyar na himig. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Renato na nakasandal sa kanyang sasakyan, ilang metro lamang ang layo. Nakasuot ang abogado ng isang simpleng polo, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan habang nakatingin kay Nina. May hawak siyang isang baso ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa hangin ng umaga. Hindi nagsalita si Renato. Sa halip, lumakad siya patungo kay Nina at inabot ang kape. Ang init ng baso sa palad ni Nina ay tila nagpapatotoo sa bagong simula na naghihintay sa kanya. Tapos na ang lahat, Renato, mahinang sabi ni Nina. May kasamang tunay na ngiti na ngayon lamang muling sumilay sa kanyang mga labi. Hindi, Nina, malumanay na sagot ni Renato habang tinititigan ng babaeng kailanman ay hindi sumuko. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay mong buhay. Nilahad ni Renato ang kanyang kamay, isang tahimik na imbitasyon para sa isang paglalakbay na hindi na puno ng takot kundi ng pag-asa. Saan mo gustong pumunta, Miss Castillo? Tumingin si Nina sa kamay ni Renato. Pagkatapos ay muli sa abot tanaw kung saan ang liwanag ng araw ay tila nagbubukas ng isang bagong daan. Inabot niya ang kamay ng abogado at sa kanilang paglalakad palayo sa presinto, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang amoy ng bagong hunong pandesal ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang mabangong paanyaya na tila nagpapagising sa buong barangay. Sa maliit, ngunit napakagandang panaderya at kapehan na may pangalang Castillo's Home, abala si Lucia sa pag-aayos ng mga silya. Ang matanda ay hindi na nakayuko. Ang kanyang likod ay matuwid na. At ang bawat ngiti niya sa mga suking bumibili ay puno ng kislap na kailanman ay hindi nakita noong siya ay nasa mansyon pa ng mga Villarreal. Dito, siya ang reyna ng sarili niyang maliit na kaharian. At ang bawat barya na natatanggap niya ay bunga ng kanyang sariling dangal. Sa isang sulok,
Nakaupo si Nina habang pinapanood ang kanyang ina. Suot niya ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng mahinang hihip ng hangin. Wala na ang mabigat na kolorete sa muka at ang mga alahas na tila naging tanikala sa kanyang leeg. Ang kanyang kagandahan ngayon ay nagmumula sa isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakalaya sa impyerno ang makakaunawa. Tinanong ni Nina ang sarili kung napapatawad na ba niya ang mga bililaryal. Sa bawat paghigop niya ng mainit na kape, napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa dati. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang relasyong unti-unti siyang dinudurog. Hinayaan na niyang kainin ng sistema ng hustisya sina Marco at Felicidad. At kasabay nito ay ang pagbitiw niya sa anumang puot na dati ay bumabalot sa kanyang puso. Ang galit ay isang lason na hindi na niya hahayaang dumungis sa kanyang bagong simula. Ang katahimikan ng umaga ay nagambala ng huminto ang isang pamilyar na sasakyan sa harap ng tindahan. Lumabas si Renato, nakasuot ng casual na damit na tila nagpapakita ng isang lalaking malayo sa seryosong mundo ng korte. May dala siyang isang bouquet ng mga sunflower, hindi mga pulang rosas na simbolo ng madugong pagsinta, kundi mga dilaw na bulaklak na laging nakatingin sa liwanag ng araw. Magandang umaga, Miss Castillo. Bati ni Renato. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig sa pandinig ni Nina. Inabot niya ang mga bulaklak at ang kanilang mga daliri ay nagkadaop-palad ng sandali. Ang haplos na yon ay hindi nagmamadali. Ito ay isang tahimik na pangako ng respeto at suporta. Salamat, Renato. Halika, maupo ka. Ipagtitimpla kita ng kape. Mogong na sagot ni Nina. Habang naglalakad si Nina patungo sa counter, naramdaman niya ang kamay ni Renato na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Isang magaan na pagpindot na tila nagsasabing, "Nandito lang ako." Umupo si Renato sa tabi niya at sa ilalim ng mesa, dahan-dahan nilang pinagsama ang kanilang mga kamay. Walang ingay, walang drama, puro lamang init ng katapatan. Napansin sila ni Lucia mula sa malayo at hindi napigilan ng matanda ang tumawa ng mahina. "Nina, mukhang may kailangang dagdagan ng order ng kape rito." Biro ng kanyang ina na nagdulot ng pamumula sa mga pisngi ni Nina. Isang kilig na hindi niya akalaing mararamdaman niya muli sa kanyang edad. Habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw, napagtanto ni Nina ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyidong nakadikit sa kanyang pangalan o sa laki ng mansyong tinitirhan niya. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumayo sa sariling mga paa, ang yakapin ang sariling sugat hanggang sa ito ay maghilom, at ang pagpiling magmahal muli ng may sapat na pagrespeto sa sarili. Sa ilalim ng malawak na langit, sa harap ng maliit na panaderyang itinayo mula sa abo ng kanyang pagkadurog, sa wakas ay natagpuan ni Nina ang kanyang tahanan. Hindi ito isang gusali, kundi ang malayang tibok ng kanyang sariling puso.